Yo, what's up mga kabasketball? Welcome to another video. Sa dami ng international tournaments na sinalihan ng Pilipinas, SEA Games, Asian Games, FIBA Asia, World Cup, Olympic Qualifier, at iba't ibang invitational tournaments, iisang tanong na paulit-ulit nating naririnig. Bakit parang palaging iba-ibang lineup ng Gilas? Sino ba talagang tunay na best Gilas? Ang totoo, hindi iisa ang Gilas Pilipinas at hindi rin dapat iisa. Sa video na ito, ipapaliwanag natin kung bakit tinahati ang Gilas sa Team A, Team B at Team C. Anong lakas at limitasyon ng bawat lineup at kung saan silang pinakabagay ilaban. Kung gusto mo ng mas malinaw na sagot kaysa puro reklamo sa lineup, tapusin mo ang video na ito. Kung gusto mo sa mga gantong content, mag-iwan ng like, share at subscribe para hindi ka mahuli sa mainit na balita at huwag mong kalimutan i-hit yung notification bell below. Simulan na natin. Simulan natin sa Team Elite Prime Gilas or yung Team A. Core lineup, nandyan si Kai Sotto, Junmer Fajardo, AJ Edu, Japet Aguilar, Justin Brownlee, Dwight Ramos, Kevin Kiambao, Car Tamayo, Scottie Thompson, Chris Newsome, CJ Perez, Calvin Oftana, RJ Abarientos. Yung sub-emergency naman nila, nandyan si Renza Bando at saka si Jordan Heading. Ano ang Team A? Ito ang tinatawag nating prime o base version ng Gilas Pilipinas. Ito ang lineup na nilalabas mo kapag pinakamataas ang antas ng kalaban, katulad ng FIBA World Cup, Olympic or Olympic Qualifiers, FIBA Asia Cup, laban kontra top Asian at world teams. Bakit ito ang pinakamalakas? First, nandyan yung size and interior presence nila. Una dyan, Kai Sotto plus Junmer Fajardo plus AJ Edo plus Japet Aguilar, may rim protection, may rebounding, may post scoring, at kayang makipagbanggaan sa Europe at Middle East. At saka naman, pangalawa dyan, nandyan naman yung elite wings and modern forwards. Nandyan si Dwight Ramos, Kevin Kiambao, at saka si Calvin Oftana. Kayang bumantay ng multiple position, may shooting, at saka may slashing, swak sa FIBA spacing. At saka nandyan naman yung naturalized scoring punch. Nandyan si Justin Brownlee, clutch scorer, may experience sa pressure games, hindi natitinag sa big stage, at saka yung system and IQ players. Nandyan si Scottie Thompson at saka si Chris Newsome, may depensa, may hustle at saka winning habits. At saka yung future core nila, nandyan si Car Tamayo, si RJ Abarientos, pang long term, kayang i-carry ang Gilas sa susunod na dekada. Ito ang lineup na may kakayahang makipagsabayan, hindi lang makipaglaban. Tungo naman tayo sa Team B. Balance at saka Asia ready. First, nandyan naman si Remy Martin, Matthew Wright, Robert Bolick, Bobby Ripers Jr., Jaime Malonzo, Ange Kwame, Terdy Ravina, VJ Pre, Davey Alfonso, Pogi Elise, Lab Panopio, at saka yung sub-emergency naman nila, nandyan si Renza Bando at saka si Jordan Heading. Anong role ng Team B? Ito ang workhorse lineup ng Gilas. Hindi man pinakamalaki pero napaka-versatile. Asian Games, FIBA Asia Cup Qualifier, tsaka invitational tournaments, non-Olympic level competition. Lakas ng Team B ay meron silang shooting and spacing like Dwight, Wright, Bolick, Parks at saka Heading. Mas bukas ang opensa, mas bagay sa Asian pace. Energy and defense, nandyan naman si Terdy Ravena, Abando at saka si VJ Pre. Pang pressure, pang fast break, panggulo sa laban, at saka meron silang athletic bigs katulad ni Ange Kwame, Jaime Malonzo, switchable defenders at saka pick and roll, pang run and gun. Tsaka meron silang exclusive guards, nandyan si Remy Martin at saka si Bogi Elise, kaya magbago ng momentum, pang-energize ng team, mas mabilis, mas agresibo at mas swak kontra sa Asian teams. At tungo naman tayo sa panghuling team, yung Gilas Team C. SEA Games at saka pang development unit. Yung lineup naman nila, pinangunahan ni Bobby Ripers Jr., Robert Bolick, Matthew Wright, Jaime Malonzo, Boy Eram, Justin Chua, Terdy Ravena, VJ Pre, Abo Trotter, Lal Panopio, Cedric Manzano, Juan Posmal, Allen Liwag. At saka yung sub-emergency naman nila, hindi mawawala sila Renza Bando at saka Jordan Heading. Ano ba silbi ng Team C? Ito ang practical at realistic Gilas lineup. SEA Games, Southeast Asian tournaments at saka pang short-term preparation event. Bakit effective sa SEA Games? Sanay sa physical na laro, may shooting laban sa zone defense, may veteran na hindi kinakabahan, hindi overkill, pero lamang pa rin sa talento. Itong lineup na kaya mag-gold kahit limitado ang practice. Bakit pare-pareho ang backup? Renza Bando and Jordan Heading, plug and play players kahit anong sistema, pasok, may depensa, shooting at energy. Perfect injury replacement or late addition. Mga ka-basketball, hindi isang Gilas ang solusyon. Ang Team A pang world level, Team B pang Asia, Team C pang SEA Games. Kapag tama ang player selection, tama ang tournament fit, ang tama ang preparation, may chance ang Pilipinas sa ginto, podium finishes at historical wins. Ngayon, kayong tatanungin ko,
alin ang pipiliin mo para sa Olympics? Sino ang kulang o sobra sa bawat team? Comment sa baba, like, share, and subscribe para sa mas malalim, mas matalinong usapang Gilas Pilipinas, puso.